Alright, yun. Magandang hapon sa ating mga kamag. At syempre sa ating mga kabatas. At sa ating mga ka-UB. And welcome sa panibagong video reaction ng inyong Lolo Mag. And yun, no. Kanina ang dami kong ginawa. Pagod ako. Naglinis-linis ako kasi may ginagawa dito eh. Tapos, habang ginagawa ko, no, nakikinig ako dito. No, nagpe-play ako ng mga video ng mga kabatas, mga ka-UB syempre. And yun, syempre nag-autoplay siya, no. Ayun, nag-play tong video ni Attorney Claire. And habang nakikinig ako, minsan napapatigil ako sa ginagawa ko. Kasi nga na-realize ko na parang napaka very convincing nitong reaction ni Attorney Claire para kumbaga kitang-kita dito na talagang may pang-uuto, no? May pang-uuto itong si Rapi Tulfo sa mga Tulfo fanatics at sa iba pang mga kababayan natin na hindi nakakaalam kung ano ba yung, di ba, yung hindi magandang idinudulot ng RTIA sa ating mga kababayan. So dito kitang-kita kasi, no? Pinakinggan ko siya ng todo. Kaya minsan tumitigil ako sa ginagawa ko para maintindihan ko kung yung sinasabi ni Attorney Claire, no? So very very convincing talaga, no? Very enlightening po itong video na to. Okay, habang pinapakinggan ko minsan naiinis ako. So yun, so throwback. Ito kasi yung sa yung babae na di umano ay muntik ng gasahin ng rider, no? Eh siyempre nakontento to ng mga ating mga kabatas. Ako naman late. So throwback. Pakinggan natin para mainis din kayo. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung karugtong ng una natin na pag-usapan tungkol dun sa angkas rider na di umano nagtangkang humala. Part 2 na pala to. Okay lang. Pero maganda naman to. Sorry. O manghalay ng kanyang pasan. Dito, napabis at napasan mabi. Ito si Senator Rafi. Bakit nga ba ito namutawi sa kanyang bibig? Alamin natin ang dahilan kung bakit sana mabi. Senator Rafi. Use that word mahal. It is not for you to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang hiniingin. Ito yung problema eh. Kapag ang complainant pumunta agad sa programa Senator Rafi Tulfo dito sa Wanted Parade, ang pinakikinggan agad ni Senator Rafi ay yung complainant. Yung sinasabi ng complainant ay parang katotohanan 100%. So yun nga, kasama sa format nila yan eh. Pagka pumunta ka dyan, ikaw na yung tama. Hindi ka na mali. Kasama yun dun sa yun talaga yung format ng RTIA. Okay? Tuloy natin. Ting po namin doon, ang bukang bibig po kaagad nun sa Bausi. Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na ganun po yung nangyari sa akin, na hinubaran po ako ng rider, binaba po yung short ko. Okay. At tulad nito, sinabi nung nagre-reklamong babae na si Carla, inuudyukan daw siya makipag-use dahil mahaba daw yung proseso kapag nagtuloy pa ng proseso. Pero ano sinabi ng Bausi officer dito? Dininay niya. Hindi daw totoo yung sinasabi ng complainant. Inasikasa pa nga daw siya eh. Pagka-blatter, lahat ng papel ay nandoon. So lumalabas, nagsisinungaling itong si girl. Diba? So pero makikipapakinggan naman natin dito yung Bausi officer ng barangay, no? Patuloy natin. Pag nag-explain naman, yung taong nirereklamo, nakakat agad. Hindi na didinig kung ano yung depensa nung nirereklamo. Napapansin nyo ba? Parang lagi napuputol. Kapag Pansin na pansin. Pinuputol eh. No, may cut, may editing na nangyayari.
So yun nga, isa to dun sa napakinggan ko kanina kay Attorney Claire, no. Kinakat nila yung video. Pag nagkakaroon ng paliwanag, nagpapaliwanag yung tao na tinatawagan nila, parang pinuputol nila yun. No? Para lumabas na mali talaga yung kinakausap nilang tao. Ito, pakinggan nyo Maganda na yung pagsasalita at pag-depensa. Bigla na. Tignan natin dito. Sandali. So, ma'am, sino yung nagsabi na hayaan mo na, kahit nahubaran na, total, wala nangyari. Sabi, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Lahat po na blatter niya na pangyayari po, andito lang at okay, blatter. Sige po. Dito nag-okay na siya. Ibig sabihin, hindi totoo yung paratang ng babae na pinipilit siyang magpa-areglo ng vouching officer. Diba? Nakaliwanag na to. Nag-okay na siya. Pero mapapansin nyo, pagdating niya sa Senado, ganun pa rin yung kanyang panghuhusga doon sa vouching officer ng barangay. At nagalang pa. So yan ulitin ko lang din sinabi niya para mas maintindihan nating lahat, no. Sinabi ng Bausi na hindi totoo na pinipilit si girl na makipag-ayos doon sa lalaki. Okay? Ngayon, pagdating sa Senado, ganito ang ginawa ni Rapi Tulfo. Tingnan nyo pakinggan nyo. Sa barangay, nareglo yung barangay. Kasi yung barangay kumampig sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file ihan. Mahabang proseso yan. Walang ganon, di ba? Kumampi yung barangay doon sa rider daw. Sabi niya. Pero maliwanag na walang ganun. Sinabi nung taga Bausi. Ayaw lang niyang paniwalaan. Kasi nga, mas pinaniwalaan niya si girl, no, na nagsumbong sa kanya kasi nga, yan ang format ng Rapi Tulfo. In action. No? Ang lokohin ang taong bayan, ang tangahin ang mga Tulfo natin sa tatanga-tanga na nga. Diba? Ang layo na sinasabi ni. Wala naman sinabing kinampihan. Nag-viral kasi ito kaya kinuha niya yung case dinala pa ng Senado. O ngayon, ang tanong, anong gagawin niya batas dyan? Pinipilit pa rin daw na makipag-areglo at mukhang may kinakampi yung vouching officer. Nakalimutan niya na yung paliwanag ng vouching officer dun sa kanyang programa. Sinabi na dumaan sa proseso. Pero, hindi naging maayos yung proseso, kaya pumunta na siya sa wanted sa radyo. Diba? Pero ano sagot ng vouching officer? Sir, meron na dito pag-aayos. Meron silang usapan. Nung gabi na yon, dapat magkikita sila para sa pag-uusap nila kung paano mababayaran kung anumang danyos meron. Ang hinihingi ay 50,000 pesos. So, nandun yung proseso. Hindi lang tinuloy yung proseso kasi nagpunta na nga siya sa wanted sa radyo. Hindi tinuloy yung proseso ni girl kasi nagpunta sa RTIA. Bakit? Kasi ang hinihingi dun sa lalaki, di ba, nagkaroon ng nakasunduan. Yun ang sabi ng Bausi. Nagkaroon sila ng kasunduan, ang hinihingi ni girl is 60,000. So parang ibig sabihin ito, wala talagang pamimilit na siya ay makipag-areglo na lang. Ngayon, bakit siya nagpunta ng RTIA? Para mas malaki makuha niyang ayuda. Makakasuhan pa si Boy. Diba? Oo. At ayaw na ni Senator Rafi Tulfo na makipag-ayos yung babae. So, sino ba ang pumigil sa proseso? Mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. Nagets mo? Proseso. Yes, kaya lang, yung proseso, hindi naging maayos. Di ba? Oh. She got frustrated Halata mo may cut eh. Oh. with the process. Kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila. Sir. Ayan di ba? Senator Rafi Tulfo yung nag-cut ng process. Ayaw niya nang ipatuloy. May kalalagyan po ito. Diba? Siya talaga nagpakat ng process. Hindi si girl. Hindi yung Bausi o yung barangay ang nagpakat ng proseso. Marami marami pang kasinungalingan dito sa video na to. Tingnan nyo Huwag lang kayo magpa-areglo. Pinagalitan niya pa yung vouching officer at sinabi, who are you to dictate?
Dapat pumunta muna Ma'am, siya who dito. are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakikipag-areglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa aregluan tonight, karapatan niya yon. Ganun po. Hindi lang po, hindi naman yung bousy officer ang nagdidikta kung dapat siya magpagkasundo o hindi. Yes, sir. It is not for you to make that decision for her na pilitin siya at udyukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Oh, hindi po. Kasi sila naman na po, sir. Kasi Kaya nga, ma'am, Mayroon itong naging, tandaan natin ha, mayroon naging agreement yung babae at yung rider na magkikita. At ito ay nakasulat pa. Sabi nga ni bousy officer, may sulat pa nga daw yung babae tungkol sa danyos kung magkano yung hinihingi niya. So, pinapaalala lang ng bousy officer kung kailan sila dapat magkita ayon sa kanilang napagkasunduan. Pagdidikta ba yun? Eh, hindi ba kapag nagkaroon ng kasunduan sa barangay, dapat talagang ipatupad ng barangay? So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng kasunduan, Kaya resibo. Under Section 417 of the Local Government Code, such amicable settlement or arbitration award may be enforced by execution by the Barangay Lupon within 6 months from the date of settlement or by filing an action to endorse such a settlement in the appropriate city or municipal court if beyond the 6 months period. Oh, di ba? Kailangan nilang ipatupad diyan ng barangay. Kaso lang kinat ni Rapi Tulfo. Bakit? Gusto niyang dalhin sa Senado para alam mo na, grandstanding. kasunduan, babaliwalain na lang ng barangay? Pumunta ka o hindi ka pumunta? Siyempre, dapat i-remind. Kasi barangay ang nagpapatupad ng kasunduan na nangyari sa loob ng barangay. Hindi naman dinidinay ng babae, na may kasunduan sila. Hindi dinidinay ng babae. Sabi ni Atty. Claire, na may kasunduan sa barangay. Pero patuloy pa rin ang pangbibintang nitong si Rapi Tulfo doon sa taga-barangay sa Bausi. Di ba nakakainis? Nakakainis, di ba, mga kamag? Tapos ang masama pa yung barangay. Samantalang doon humingi ng tulong yung babae. At in-entertain naman siya at inisikaso naman ng maayos. Wala naman lapses. Totoo lang. Kaya lang hindi ko maintindihan to si Rapi Tulfo, bakit kailangan niya pang gawin to eh. Dinala pa talaga sa Senado, pambarangay yung kaso. Kasi nga, hindi naman makikipagkasundo siguro si girl kung totoong ginanon siya, di ba? May kasunduan eh. Na-trigger na lang ulit no, napunta rito. Kasi nga nag-viral to eh. Tuloy. Hindi rin naman niya dinideny na humingi siya ng 50,000 pesos. Hindi rin naman niya dinideny na meron siyang kasulatan. Tandaan natin sinabi ng Bausi officer na merong sulat yan tungkol dun sa halaga na nais niya. Nadinig niyo ba kung hiningi ni Senator Rafi Tulfo yung kasulatan na yun? Importante yun para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kung ano ba talaga ang naging aksyon sa loob ng barangay sa harapan ng Bausi officer. Bakit hindi yun hiningi ni Senator Rafi Tulfo? Ayaw namang i-voluntaryo ng babae. Kung ano yung Tama, di ba? Dapat hiningi na nga naman yun. Yung sinasabing record at saka yung sulat. Eh bakit na hindi hiningi? Sana presenta niya sa Senado. Tapos ito naman babae ayaw rin mag-volunteer. Kasi nga siguro nag-usap na sila bago i-air eh. Kinausap na si girl kung anong gagawin. Di ba? Para kumita. doon sa kasulatan niya. Kasi importante yun eh. Bakit pinutol? Nung nagsasalita yung Bausi officer tungkol sa kasulatan, pinutol na ni Senator Rafi Tulfo. Bakit? Ayaw niya bang malaman yung buong katotohanan dito? Di ba pinutol niya nga kanina yung sinasabi ng babae para hindi may broadcast kung ano yung katotohanan nung sinasabi ng Bausi. Yun yung isa pang nakakaloko talaga dito. Kinat nila, hindi nila pinalabas kung ano yung totoo na sasabihin sana nung
taga-bausi ng barangay. O, di ba? Tuloy. Dapat yung nadidinig lang niya doon sa babae ang madinig din ng mga viewers. Parang unfair yan. Tama. It is not for you to make a decision for her. Yeah. Balik agad sa kanya, di ba? Boomerang. Balik agad sa kanya eh. Sinabi niya eh. Kayo madalas na magbigay ng pauto? Sino kayo madalas magbigay ng pagdidesisyon? Ayan. Sino ba ang nagkakaroon ng mabilisang panghuhusga? May mga ganong grave offense. Siyempre, hindi si Rapi Tulfo yan, Atty. Claire. Ko naman. Diba? Hindi siya yun. Hindi siya. Yung barangay yun. Tuloy. Kailangan ibak. Oh, diba? It is not for you to decide. Who are you to decide for her? Gusto niya si Bak. Agad. Diba hari? Diba ganyan yung mga batas ng hari? Diba ganyan mag-utos ang hari? Kaya sabi nun, kasabihan eh, ang utos ng hari ay hindi nababalik. Hari style. Suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Kung tutuusin, parang decision na to, nag-guilty ka sa pagkakampi. O sino ba yung madalas mag-decide? Dito, sinabi niya, may kinakampihan si Bausi Officer. Kaya nga mukhang mangiyak-ngiyak na yung Bausi Officer habang nagsasalita. Kaya pumunta siya rito dahil ang gusto niya po is hustisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. Oo nga, may aregluan tonight. Hindi ko alam kung bakit alam mo yung pakikipag-aregluan. Kasi, sa aking pandinig, no? Sa aking nadidinig do sa Bausi Officer, ramdam ko na ginawa niya lahat ang maaaring gawin. Pero parang nababaliktad pa siya dahil sa kwento ng babae. At saka ang wala namang, di ba, ang tinutino naman sumagot ng Bausi. Sinasabi lang niya kung ano yung mga nangyari. Hindi naman siya nagdi-decide, hindi naman siya nagdi-desisyon. Bakit nasasabihin nito na who are you to decide? You're not you're not the one to decide for her. Di ba? Wala namang ganun eh. Ini-exaggerate lang niya eh. O, para kunwari yung mga nanonood, maiinis pa dun sa barangay na ginawa lang naman yung trabaho. O, si girl naman, iyak nang iyak ko. Pakinggan niyo yung sinabi ng Bausi Officer. Hindi man lang ni girl kahit konti man lang ba? Kasi tinulungan din naman siya ng barangay eh. Kahit, di ba, Sir Rapi, ano naman po nila eh. Walang ganun eh. Walang rin tong babae na to eh. Dapat, di ba, tinulungan din naman siya ng barangay. Nasikaso rin naman siya. Di naman siya pinabayaan. Alam naman niya yung totoo na hindi siya pinipilit. May sulat nga siya. Di nga lang talaga kinuha nito eh. Paano? Pag kinuha nila yung sulat, makikita ron na mali yung ginagawa niya na pag doon sa pambebenga doon sa barangay. 'Di ba? Na siyempre bibintangan niya na nagdidesisyon yung Bausi. Oo. 'Di ba? Bakit gigil ka na? Kailangan pumunta. Hindi naman ang gigigil eh. Ikaw tong gigil na gigil. Pati tuloy ako nanggigigil na rin eh. Ikaw yung gigil na gigil, hindi naman yung Bausi. Mangiyak-ngiyak nga yung Bausi. Kasi pinagbibintangan mo eh. Grabe. Sasabihin nyo, one-sided yung barangay. Sasabihin mo na may kinakampihan yung barangay. Ikaw anong ginagawa mo? Wala tuloy yung camera ko. Tuloy. May gabi, ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya. O, di ba nanggigigil ba yan? Nanggigigil ba yan, Rapi Tulfo? Mayak-iyak na nga eh, dahil pinagbibintangan mo eh.
Bihira. Na yun na po. Meron ho ba mga Gigil talaga. Eh di ba, pagpapatupad lang yun na napagkasunduan, anong gigil doon? Kapag pumunta po kayo sa barangay at nagkaroon kayo ng kasunduan, talagang kailangan umaksundo ng barangay para maipatupad Oo. sa pag-i-implement o sa pag-i-enforce ng anumang kasunduan. Ay, nahihirap eh. Kung hindi ginawa ng barangay yung trabaho nila, mas lalo ka manggagalaiti. Di ba? Lalo siya manggigigil kung hindi ginawa ng barangay yung trabaho nila. Eh, ginawa ng barangay yung trabaho nila eh. Tinulungan nila si girl eh. Sumulat pa nga si girl. Hindi mo lang kinuha. Hindi mo kinuha yung mga ebidensya, yung logbook. Pwede mong kuhanin yun. Kung ano na pagkasunduan nila. Di ba? Pinarating mo pa talaga sa Senado. So, anong batas gagawin mo dyan? Eh, may batas na para dyan. Di ba? Dapat talaga gigil ang mga opisyal. Pero hindi ibig sabihin nun, may kinakampihan kayo. Kapag ito kasi mga salita ni Senator Raffy Tulfo, yung mga nakikinig sa kanya, sirang-sira na yung kausap niya. Sirang-sira na yung reputasyon ng bawsi officer. Kasi ang dating, bakit ka gigil? Anong meron? Ibig sabihin, minatanggap ka ba sa angkas? Bakit ka gigil na gigil? But in fact, she was just doing her job. Yeah. Parte yun ang trabaho niya bilang bawsi officer. Kung nagkasundo na, katulad niya, no, sinabi niya, may kasulatan nga po yan eh. Sabi nung bawsi officer, bakit hindi mo hingin yung kasulatan na yon? Senator Raffy Tulfo, para makita mo at malaman mo kung nagsasalita rin ng tama, itong nagrereklamo sa'yo. Kailangan pumunta siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Anong meron? Nagsulat na nga po siya. Oh, gigil ba yan? Di ba nakakabwisit? Gigil ba yan? May sulat na nga eh. Oh, di ba sabi nga Ate Claire ni Atty. Claire, ba't di mo ko naman kinuha yung sulat na sinasabi? Ito na naman siguro na iyak lang ng iyak doon. Sana sinabi niya, opo, meron po. Di ba? Wala rin tong girl kasi. Nilaglag din niya yung barangay eh. Para bang sama-sama nung barangay na tinulungan siya. Meron ho ba mga commissioner dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po, madam. Oh, nakita nyo ha? May bilanggit ulit si bawsi officer tungkol sa kasulatan. Kinat niya. Kinat ni Senator Raffy. Diba kinat niya? Tapos, nagsabi pa siya, tuloy natin siya, Atty. Claire magsasabi. At ang pinasok niya, may commissioner ba dyan? So, ibig sabihin, nangungumission ba kayo dyan? Oo. Diba? Parang ganun yung dating. Meron ba may commissioner ba sa barangay na literal? O, tapos, meron siyang patoink. Tapos, ngiti-ngiti siya. O, anong ibig sabihin nun? May commissioner ba? O tapos may biglang, oing. Oh. Ano? Ang ibig sabihin nun? Kung nagkakamali ako sa interpretasyon, mas mabuti siguro kung i-explain ito. Senator Raffy Tulfo, kapag sinasabi niya, may commissioner ba dyan? Yeah. Kasi sa aking basa, parang tumatanggap ng komisyon yung mga public official. Kung hindi man ako, ano yung ibig niya sabihin na may commissioner ba dyan? Plus, the sound effect, toing, ito. Ang insulto di ba? Ang style. Di ba, pinagbibintangan niya. Ito pa ha. Pinagbintangan yung barangay. Anong gagawin niya sa pulis? Tuloy, attorney. Na gustong paareglo na lang yung babae. Dahil yun ang sumbong ng babae. Kanya. Pero dininay. Dininay ito ni Police Captain Lorente Tianyo. OIC Investigation Section ng Pasig City. So kung dininay ito, sino yung sinasabi ng babae ng mga pulis na nag-iinggan niya sa kanya na makipag-settle na lang? Saka isa pa, actually, sa mga ganitong kaso, karaniwan kasi na, wala ba itong pag-aayos? Kahit naman sa korte, nagtatanong ng ganyan, ano to, wala ba itong pag-aayos? Yes, sa korte po, totoo. Tinatanong po, di ba pwedeng ayusin na lang to?
Kaya meron pong mediation sa korte. 'Di ba? Kaya kung totoo man, ha? Kung totoo man, tama si Atty. Claire. Kung totoo man na sinabi ng pulis na hindi ba pwedeng magkaisa lang kayo, normal po 'yun. Normal po 'yun. Wala pong illegal doon. Dahil sa korte mismo tinatanong. May experience ako eh. Kaya alam ko yung sinabi ni attorney. Di ba? Tingnan niyo ha. I-deny ng pulis na may ganun. Pero anong gagawin ni Rapi Tulfo? Tuloy, attorney. Di ba kayo nagkasundo? Pag sinabi ng parties, wala po. Di tuloy yung kaso. Parang wala naman mali. Sa pagsasalitang, hindi pa kayo magkakaayos. Kahit naman kayo sa programa nyo, di ba? Pag may mag-asawa na nag-aaway o meron kayong mga cases na may nagrereklamo, may nirereklamo, tinatanong nyo din naman kung ito ba'y walang pagkakaayos. Especially doon sa mga mag-asawang nagrereklamo dyan sa programa ninyo. Tinatry nyo rin naman ayusin kung pwede. So walang mali. Bet ganyan ka, Atty. Claire, ang sakit mo. Di ba? Totoo naman sila nga eh. Ganon din eh. So pag pulis, pag barangay, hindi pwedeng gawin yan. Natanungin kung pwede magkaayos na lang o hindi ba kayo magkakaayos. O may karapatan lang, RTIA lang. Tanggalin na lahat ng ahensya sa gobyerno. RTIA na lang tayo lahat. Di ba? Parang walang silbi talaga dito ang barangay at saka pulis at saka korte. Sakop niya na lahat So tanggalin na lahat ng ahensya. Siya na lang. RTIA na lang. Siya na lang naman magaling Wala naman magaling kundi siya RTIA ito yung sa Senado. Puro RTIA binabanggit. Di ba? Parang gusto tanggalin na rin ng Senado Kung magsasuggest man ng kapulisan o barangay, kung kayo ay magkakaayos or meron bang chance na magkaayos. Tulad dito, tinanggi ni Police Captain Tianyo na mayroon sa kanilang nagpa-blatter. Sa angkas na yung isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila na isang panatang kaso dyan sa inyo o inilapit. Pati daw yung mga pulis ninyo nagdidili-dali at kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po nire-report po na ganyan. At saka sir... Di ba? Ang tanong, bakit yung babae tahimik lang? Di ba? Kinausap ba na? Hayaan mo lang ako huwag kang himik. Ako bahala. Ganun ba yan? Di ba? Pati yung pulis na sa Pasig na nahihimik na wala naman natanggap na kaso, na wala naman daw, nagpa-blatter, ginugulo. O yan, dinala sa Senado. Tuloy. Tungkol sa insidenteng ito. Sino na yung pulis na sinasabi ng babae? Pero kahit hindi nyo na-interview, yung binabanggit na pulis nitong nagre-reklamo sa inyo, binanggit mo pa rin doon sa Senado. Atin nyo walang blatter. Walang pulis na na-interview. Sabi ni Atty. Claire. Para lang malinaw. Huwag nyo sabi pinaparot ko, hindi ko pinaparot si attorney. Para lang malinaw. Okay. Di ba sabi ng pulis, wala po nagpa-blatter. Wala rin silang na-interview. Alright. Hindi ko alam kung may pinatawag sila dyan pulis ng Pasig. Pero mas maganda, meron sana para may paliwanag ng pulis Pasig na wala talagang blatter. Okay? So tingnan nyo kung ano ang gagawin ni Rapi Tulfo. Kasi ito talaga sinasabi ko na napaka-enlightening na puro kasinungalingan talaga yung nangyayari. Puro kasinungalingan. O tuloy. Bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sino yung rider na so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo.
Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage. Narinig niyo? Narinig niyo? Pinareglo daw ng PNP, wala ngang blatter ni hindi nga nila nakausap yung babae. Tapos bibintangan mo yung mga pulis na inareglo. Di ba nakakabwisit? So, ayaw niyang paniwalaan yung pulis na walang blatter Pinaniniwala lang niya sarili niya. Tuloy. Sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan. Kita mo, wala namang ganon. Wala namang sinabing ganon. Diba, ang daming kasinungalingan. My goodness, mga tulfonatics. Ito yung pinapanood nyo. Tingnan nyo ginagawa. Ano ang dating ngayon? Hindi maayos sa barangay? Hindi maayos sa pulis? Pinatatagal-tagal? Kaya pumunta sa'yo sa programa mo kasi ikaw lang ang last resort. Kaya tanggalin na yung pulis, tanggalin na yung barangay. RTI na lang tayo lahat. Diba wala naman silbi yung pulis Wala rin silbi yung barangay. RTI lang magaling. Tanggalin na lahat yan. Ang mga ahensya ng gobyerno mukhang pulpul. Walang magawa. Nagkakampi-kampihan pa. Sa akin, dapat yung mga nagrereklamo sa inyo bago sumalang dyan, pagawain nyo ng affidavit. Papanumpain nyo sa notary public. Tama. Para, kung nagsisinungaling, pwedeng kasuhan ng perjury. Pati na lang ng libel. Tama. Diba? Dapat ganun. Pero, pwede pa ba mag-notary? Parang may narinig lang ako na bawal ng notary. Well, parang narinig lang ako. Hindi kasi kayo yung court para alamin kung sino yung tama at mali. Hindi dapat kasi kumakampi agad sa nagre-reklamo. Hindi kayo ang court para kayo magdesisyon. Gagaya na sinabi mo sa Bausi kanina. Hindi ikaw ang pwede magdesisyon dyan para sa babae. Ngayon, sinabi rin siya ni attorney, hindi kayo ang korte. Tuloy. Alamin niyo mabuti yung kwento. Pati kayo pinaikot-ikot. Ano naman ang pagpapaikot doon? Wala naman silang obligasyon na makipag-usap sa inyo. Walang obligasyon yung angkas rider na pumunta sa inyo. So anong paikot-ikot doon? Alright. Diba? Kasi nga, hindi ka ang tamang venue. Hindi ka ang proper forum. Tapos, nainis ka, dinala mo sa Senado. Tinakot-takot mo na sila. Diba? Wala kayong authority dyan sa programa ninyo. Pero dahil nga feeling na nabastos kayo dahil hindi nakipag-coordinate di umano ang mga taga-angkas, yun, dadalhin na sa Senado. Sabi pa niya, tignan natin kung ang Senado mapaikot-ikot ng angkas. Okay, sabi niya, ipapatawag niya to sa Senado in aid of legislation. So, abangan natin kung anong batas ang gagawin niya patungkol dito sa angkas. 4 months na. Meron bang batas na ipinasa? Meron ba siyang ipinasang batas para dito sa angkas rider na to? Sa munting ng rape, meron ba? Ano yung batas na ginawa niya? Yung friendship ba yun? Friendship Day ng Spain at saka Philippines, France. Sa Philippines, anong ginawa? Binasura ni Amy Marcos. Ano pa yung isa? Seafarer Act. Ano nangyari? Binasura ni BBM. Ano ba committee niya? Energy. Nangyayari sa Pilipinas? Ang mahal ng kuryente. Anong ginagawa ni Rapi Tulfo? Wala siyang ginagawa para sa kanyang committee.
Diba? Wala siyang ginagawa sa committee niya. Tuloy. Tingnan natin kung makapapasa. And I hope, no, bago siya bumaba bilang senador, meron ng batas patungkol dito sa nangyaring ito na inireklamo sa Wanted sa radyo. May pagbabanta talaga, no, using the power talaga. Tignan natin kung hindi kayo pupunta. Diba? Using the power. Power tripping. Gamit talaga eh. From RTIA to Senate. From Senate, he will discuss about the problems brought to RTIA. Gamit na gamit niya, sabi nga natin. Aminado naman siya doon. Gamit na gamit ang Senado in aid of legislation para sa mga kasong idinudulog sa kanya sa RTIA. Tignan mo to, itong representative ng angkas. Di ko alam kung sarcastic ba to, ng tutuya o ng iinis o totoo yung sinasabi. Banggitin ba naman proper forum yung programa na Wanted sa radyo? Company. Ako dinig ko nito, sarcasm to eh. Kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi lamang po sa hindi pag-appear po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show. O tignan mo yung reaction ni Senator Raffy Tulfo. Sagot ni Senator Raffy Tulfo, forget about my show? No, forget about my show. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Last resort ang RTIA. Last resort ang RTIA. Diba? Sarcasm yun yung sa ano? Yung sa manager ba yun? Proper forum daw ang ano. RTIA. Napansin. Paano makakalimutan niya? Ikaw ang nagbi-bring up? Bungad mo pa lang, nagreklamo, pumunta sa aking programa. Yung isang kasong nilapit sa akin. So, saan ba nilapit? Di ba sa Wanted sa radyo? Bumirang agad. Balik agad sa kanya. Di ba? Tuloy. So, paano hindi pa pag-uusapan yung programa mo diyan sa Senado? Lahat ng dinadala mo halos na mga isyu sa Senado galing sa programa ninyo. Akin yung... Ang tanong naman dito sa presidente ng Senado, payag naman ang payag. Di ba? Nagayan yan. Hindi rin ba talaga nag-iisip to si Subiri? Mga ibang senador dyan, di ba talaga nag-iisip din? Na nagagamit lang ang Senado as extension ng RTIA? Ano ka, Subiri? Saka pa eh. Complainant as a last resort. Dahil nga hindi nyo pinapansin. Na-discuss na natin, pinagtatago-taguan. Wala kayong obligasyon hanapin sila. In the first place, wala rin kayong obligasyon. Wala rin kayong otoridad hanapin sila at wala kayong otoridad na ipatawag ang mga taga-angkas. Bumalik sa barangay. Inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, wag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Walang sinabing ganun. Wala. Ito tayo, di ba, maliwanag kanina sa programa, dininay nung VAUSI officer. Sinabi nila makipag-areglo lang yung babae para hindi na magkaroon ng kaso dahil mahaba ang proseso. Nadinig nyo yan, dininay nung VAUSI officer. At umokay na si Senator Raffy Tulfo. Pero ngayon, binibring up niya ulit same issue na pinapalabas niya na inaareglo yung mga taga-VAUSI, yung mga taga-barangay. Pero di ba napaliwanag na sa kanya na hindi totoo yung sinabi ng babae? Pero biniring up niya ulit dito. The problem is, wala naman siyang dokumentong hawak na yung taga-barangay ay inaareglo ng mga taga-angkas. Tama. Puro salita lang, puro lang kuda. Di ba? Salita lang talaga. Kahit na na-deny na sa kanya, binalikan niya pa ulit. Pero iba na yung kwento. Oops, Senator Raffy Tulfo. Dokumento. Nasaan yung proof na inareglo ng angkas ang pulis? Unang-una, anong station to? Sino yung pulis na binabanggit ninyo na inareglo
ng angkas. Wala nga po kayo na interview na pulis kung saan allegedly nagpa-blatter yung nagrereklamo dahil ang kinausap nyo ay si police captain, iyan nyo, na dinidinay na Diba, puro kasinungalingan ang nangyayari? Wala naman siyang na-interview yung police eh. Sinabi na nga sa kanya, wala namang blatter eh. Kaya, bakit sinasabi na kinausap ng police yung barangay? Ganon, parang ganun pagkasabi niya kanina? Para regluhin na lang? Eh, wala nga ganun eh. blatter na ginawa yung babae sa police station nila. So, nasaan yung ebidensya po dito? Kasi, nagbibintang po kayo dyan na nang aareglo. It's a crime, yung pagbibintang. Yeah. So, nasaan muna yung pruweba nyo na talagang mayroong inareglo na pulis itong mga taga-angkas? Walang pruweba. Diba? Puro lang sa salita. At bakit naman itong mga senador? Diba? Yan o, sinamahan pa ni JB Ejercito. Grabe talaga. Na, detalye. Anong pangalan ng pulis? Anong police station? Paano naganap yung pag-aareglo? Connect niyo muna po lahat ito bago po tayo magbintang. Kasi once sinabi niyo po dyan, malamang paniwalaan kayo agad ng mga nakapanood nito. Kahit walang ebidensya. Kung kayo ba ang pagbibintangan na ganyan? Diba? Kung isang krimen ang ibibintang sa inyo kahit walang ebidensya, haka-haka lang. Okay ba sa inyo, Senator Raffy Tulfo? Natural, hindi. Magagalit yan. Siya lang nga ang pwede. Siya lang ang pwede magbintang. Diba? Di manda, abutin mo pagka ginawa mo yung ginagawa niya sa'yo. So, saan natin ito nakuhang kwento? I know na. Kasi para kapag walang nangyari dito sa mga ahensya ng gobyerno, last resort talaga ang wanted sa radyo. Yun pala yun. Ayun na nga. Ayun na nga. Ayun na nga. So, ano nangyayari? Sinisiraan talaga niya yung mga ahensya ng gobyerno natin. Ano nangyayari? Diba? Parang paninira talaga itong nangyayari sa ahensya ng gobyerno natin. Like yung mga pulis, di ba? Wala naman talaga siya nakausap na pulis eh. Wala naman daw blatter eh. Ngayon, salita siya ng salita, mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan, wala naman siyang ebidensya. Di ba? Tapos pangalawa, anong ginagawa ng kaso na yan sa Senado? Anong in aid of legislation dyan? Anong magagawang batas dyan? Di ba? Migsubiri, ano ba? Kakilos ang mga ahensya ng gobyerno dahil pulpol at may kinakampihan dahil naareglo ng angkas. Kaya kailangan pumunta sa programa niya being the last resort. Yun pala yung point. Kaya pala kailangan niyang ulitin kahit nagkaroon na ng tamang explanation dito sa programa niya. Diba? Sinabi niya na walang nangyari dito, pinaikot-ikot lang. Kaya pumunta sa kanya at doon nagreklamo. O kaya ngayon, pag mga ganyang kaso, sa kanya na ang punta, hindi na sa pulis, hindi na rin sa barangay. Diretso na sa RTIA. O, para may content. Parang gano'n ang mangyayari. Diba? Parang gano'n ang mangyayari dyan. Pinabayaan nyo makapunta sa akin, sa wanted sa radyo. Eh, hindi rin kayo tumugon sa akin. Diba? Ganun ang dating eh. Hindi kayo tumugon sa akin. Pinagtatago-taguan nyo ako. O, di patawag kayo sa Senado. Yun. Pinaikot-ikot siya and then bumalik sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sino yung rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, nareglo ninyo. Eh bakit nga sa angkas mo itatanong yan sinasabi ng pulis? Unang-una, iharap niyo muna yung pulis kung sino nagsabi niyan. Anong istasyon? Bakit itatanong niyo? Ang mareglo, yung angkas. Doon sa barangay, sinasabi niya kanina, hindi pala yung PNP.
O ngayon, pati daw yung pulis, PNP, inareglo. Eh wala kang ganun nangyari, wala kang blatter eh. Sa mga taga-angkas, hindi sila proper person to answer your query about the alleged actuation of the police officers. Di ba dapat tinunto ninyo kung sinong pulis yan? Saan station yan? At saka mo pinatawag dyan? Sabi kasi ni... Di ba? Hindi siguradong saan station ng pulis. Basta nangyari sa Pasig. Bagay sa Pasig yata nangyari. Pero may mga station din yan, di ba? So hindi nila alam kung anong station. Basta nila sila tumawag. Maaring may blatter siguro. Baka hindi doon sa tinawagan nila. So dapat inalam din nila. Eh wala naman silang, hindi nila inimbestigahan. Basta-basta na lang sila nagngangawa. Tapos siguro minamadaling madala sa Senado. Grabe talaga. Senator Tulfo, inareglo nyo pa. Yung siguro pa, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So it was So sorry, Mr. Chair, makasing, that's BS. Pinutol niya eh. Pinutol niya eh. Bawal daw sila makapasok. So hindi. So malinaw na hindi niya inareglo kasi bawal sila doon. O akala siguro ng representative ng angkas, kapag inunahan niya si Senator Raffy Tulfo ng mga apologies, eh hindi na siya babanatan ng mga ganitong salitang BS. Diba? Eh hindi siya nakaligtas eh. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung yung barangay. Kasi para sabihin ng police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan. Sakit sa ulo, etc. etc. Diba walang ganun? Wala sila pinakitang ganun eh. Sa RTI eh. Oh my gosh talaga. Grabe ka na. Tara, makipag-arreglo ka na lang, pumunta ka na lang, makipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga pulis na naareglo. Ebidensya, Senator Raffy Tulfo. Ebidensya. Maliban lang, kung meron na naman tayong panibagong presumption na kinikilala ng ating batas. Nag-attempt na mang-rape ko. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair. Kasi naibaba na nitong rider yung shorts itong victim at binaba na niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo na yung mga wallet. Papatungan na lang daw. Tignan niyo ha. Tapos kinuha yung bag. May dumaan ha, may dumaan. Kinuha yung bag, binulat-lat yung bag. May dumaan na eh. If ever ha. Cellphone, pera. So, suspension lang yan. Nakausap ba ni Senator Raffy Tulfo yung sinasabing mag-asawa? Saka parang hindi naman sinabi nung nagre-reklamo, napapatong na yung lalaki sa kanya. Parang medyo nadagdagan yata ng kwento. Ang natinig kong kwento nung nagre-reklamo, nagtatanggal pa lang siya ng pantalon niya. Pero wala naman yung papatong. Ulat po ko nung paghila niya po sa akin, tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako. Pagmulat po nung mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, naibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya na sa harapan ko po na nakaluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Sa yung unang part ng video na ito, pinag-usapan na natin kung ano ba yung attempted rape. Kay Raffy Tulfo, papatungan na lang. Hindi na nagubad ng pantalon, papatungan na lang. So, yung pagtanggal ng pantalon, pagtanggal ng shorts ng babae, hindi pa siya attempted rape base sa batas na. So, yun lang. Bakit parang totoong-totoo na lahat yung sinasabi na nagre-reklamo
Samantalang di pa naman nakausap ni Senator Raffy Tulfo yung taong nirereklamo. Iniimbestigahan pa nga lang, di ba? Kinukumpleto pa lang yung buong senaryo. Tapos ang one-sided, yung pulis at saka yung barangay. Yung pulis wala namang blatter. Yung barangay one-sided. No? Na sinasabi may kasunduan na. No? Eh siya pala hindi pa niya nakakausap yung rider. O, sino kayo ng one-sided? Pero may judgment na agad si Senator Raffy Tulfo. O, judgment na pala. Kaya nga siya nakapag sana mabi. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, inuwa mo na yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be sipak. Kasi, ang pakiramdam ni Senator Raffy Tulfo, pag nag-iimbestiga ang angkas, hindi sila naniniwala dun sa nagrereklamo. At ang pinaniniwalaan, yung rider. Sa inyo, yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. Huwag mo nang suspindihin lang muna. Hanggang sa anong resulta sa investigation ng PNP. Ayaw niya kasi ng proseso. Gusto niya sibak agad. Eh di ba ganun naman dapat? Sinususpindi muna. Pag napatunayan, kaya ito rin yung mapaliwanag. Huwag na ako. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan nyo yung suspect, yung inyong rider. Diba? Nag-guess nyo? Pag ito yung logic, dapat paniwalaan na natin yung complainant. Kahit anong sabihin niya, dapat wala nang imbestiga. Paniwalaan natin yung complainant kasi pag imbestiga tayo, ibig sabihin, naniniwala tayo doon sa nirereklamo. O di dapat wala ng investigasyon. Wala na ring investigasyon sa Senado. Gawa na lang agad ng ano yung nasa isip nyo. Tama. O ano yung pinaniniwalaan nyo. O, yun naman ang gusto niya. Sana mapi. Gawin na lang yung gusto niya. Wala nang hearing-hearing. Diba? Oh. That should be sipak. Outright dismissal. Bakit suspension? Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So it's not, hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app, sir. Saka maliwanag naman tinina sa kwento natin, di ba? May proseso, magkakaayos na nga, mag-meet na nga sa opisina ng angkas para magkabayaran. Dahil humihingi yung nagrereklamo ng 50,000 pesos. Kinat mo ikaw yung nag-cut ng... Grabe no, masyadong sinensationalize yung problema. Maayos ni. Diba? Nagkaayos na sila nagkasundo na Pumunta lang talaga dito si girl sa RTIA. Hindi ko alam kung pumunta siya or siya ang kinausap ng RTIA. Kasi nag-viral yan Diba? Sensationalize masyado. Maayos na sana yung problema. Pinahaba. Proseso. Diba, sabi mo, doon kay Bawsi Officer, who are you to decide for her? Kung ayaw niyang pumunta at makipag-ayos, di mo siya pwedeng pilitin. Pero siya, pinipilit niya pumunta sa RTI, itong boss, at saka yung rider. Na wala naman siyang karapatan. Diba? Tinatapos. Kasi yung proseso sana, hanggang sa pag-aayos, dahil naka-schedule na. Naputol dahil pumunta sa programa niyo. So, na-content, at the same time, nadala niya pa sa Senado. Kasi kung naareglo to, at the same time, nag-abuse. At the same time, kumita. Wala nang pag-uusapan sa Senado. Diba? Diba na inis nga siya ng angkas dahil hindi nga daw nakikipag-cooperate. So, tatapos ba siya? Magtatapos ba siya sa aregluhan? Dapat talaga bigyan ng leksyon yung angkas. Dalhin sa Senado yan para mapilitang umappear at sagutin lahat ang tanong ni Senator Raffy Tulfo.
Thank you. Okay. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos. Kapangyarihan ng Senado. Harap-harap ang power tripping, man. Na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema. Teka lang, ipapatanggal mo agad sa trabaho. I'm doing this para masolve ang problema. Masasolve na nga sana eh. Hindi mo lang pinakailaman eh. Diba? Masasolve na sana sa barangay eh. Sumulat nga yung babae. Hindi mo lang pinakuha yung sulat eh. Pinalaki mo pa. Dinalaw pa talaga ng Senado. Grabe ka. Sabi Tulfo, grabe ka. Di mo pa nadidinig yung side ng kabila. Kaya nga may investigasyon. Tingnan natin muna kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Anong punot dulo nito? Di ba sabi nyo, who are you to decide? Sinabi niyo to sa bawsi officer. Who are you to decide for her? So kung ibabalik natin yan, Senator Raffy Tulfo, who are you to decide for angkas? Tama. Kaya minsan mag-ingat din po kayo sa inyo sinasabi, baka bumelta sa inyo. Di ba? Kaya na pa nga buwelta ng buwelta yung mga sinasabi niya eh. Di ba? Sarili nilang korporasyon to. Kailangan nila mag-imbestiga. Mag-i-imbestiga muna sila bago sila mag-decide. Hindi lang yung susundin nila yung inuutos nyo, tanggalin agad ito. May suspension na nga po, di ba? Very clear. Umaksyon agad. Suspended yung rider. Pero syempre, kailangan ng investigasyon. Katulad niya sa Senado, di ba? Nag-iimbestiga kayo. Ganun din sila. Kailangan ng investigation bago gumawa ng aksyon. And it is not for you to decide for angkas. Na kung talagang magsasampa ba ng kaso si Senator Raffy Tulfo, gamit ang abogado nila ha. Kasi nangako siya na itutuloy niya ito. Baka makansela pa ng lisensya naman ito kapag hindi ito nagsupot. Okay? Opo. Sige ma'am, lahat ng klase ng tuli ibibigyan namin sa'yo. May kalalagyan po ito, wag lang ko kayo Iyak naman siguro. Grabe. Areglo. Gado siya. He's a danger to the society. Dangerous society. Hindi mo pa nga nakakausap. Wala pang investigasyon eh. Danger agad. Ganap siya ng ibang trabaho, wag lang yun. Depende lang kung makasuhat siya at makulong. Kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. Ang kaso laban dun sa angkas rider. So, tignan natin ha. I-monitor natin to. Good thing kung talagang itutuloy niya to para mapatunayan talaga natin kung ano ang pagkakamali ng angkas rider. Hindi yung hinuhusgahan na niya agad. Wala pa namang desisyon ng korte. Diba? So dapat yung mga lawyers niya, marami naman siyang lawyers, tulungan yung complainant na babae magsampa ng kaso doon sa angkas rider. Dapat wanted sa radyo ang kumilos dito. Katulad nung sinasabi niya, hindi ako nagsasuggest ha, siya ang nangako na tutulungan nila sa pamamagitan ng wanted sa radyo. Ayan very clear pati LTO na tinatap ni Senator Tolentino magkukonduct ng hearing. LTO, any motu proprio administrative sanction that can be done? Yes sir, pinapako ko na po yung pangalan ng driver para maka-action rin po LTO. We will immediately impose a preventive and then conduct the hearing. Tapos kung kailangan i-revoke yung lisensya, revoke namin. Hindi tanggalan agad ito na lisensya ng walang hearing. Papakinggan pa rin yung kabilang partido. Hindi pwedeng... Kasi nga hindi naman siya yung makakasuhan pagka sinunod siya Yung mga inutusan niya makakasuhan O ano lang yung sabihin na tanggalan niya ng trabaho. I-dismiss agad yan. Hindi pwedeng ganun. Dapat may hearing. Kailangan sibak. Kailangan nila mag-imbestiga kasi korporasyon sila. Hindi sila berdugo basta-basta na magsisibak lang nang hindi na din. Ito naman sa Atty. Nicole, parang sinasabi mo berdugo si Raffy Tulfo. yung side lang. Ano ang logic doon sa dahil hindi sa pagharap? Kaya alam yung may kasalanan yung rider.
Di ko makuha yung logic doon. Pag ganun ba, kapag hindi humarap sa inyo at hindi humarap sa ibang nag-complainant, ibig sabihin, alam na nilang guilty yung gumawa. Meron pang ganung presumption sa batas. Hanapin nga natin. O presumption lang ito ni Senator Raffy Tulfo. Kapag ka pa nagkakaroon ng investigasyon, ibig sabihin, hindi na pinaniniwalaan yung complainant at ang pinaniniwalaan yung nirereklamo. Again, saan bang presumption ito nakikita? Anong presumption to sa batas? Hanapin nyo nga ulit. Gusto ko makita itong mga presumption binabanggit ni Senator Raffy Tulfo eh. Para mga bago ito. Paano magiging insulto yung suspension? Suspension nga, ibig sabihin hindi na nakakapagtrabaho. Preparatory ito, kapag ka nalamang guilty sa pag-iimbestiga, di sisibakin, yun po yun. Tama. So, suspension lang yan. Sana mapi. That should be sibak. Ayan na naman si Senator Raffy Tulfo. Di talaga mapigilan. Ang sana babi. Kahit nandito siya sa isang formal and official affair ng government. Kaya nga. Hindi naman siya kinukall ng attention ng ibang senador. Bakit? Actually, nagagaya pa nga ngayon eh. Talaga mamumutak niya tayo sa ganyan mga salita kapag hindi niyo yan pinipigilan. O natapos na ang eksena ni Senator Raffy Tulfo. Ano kayang batas ang kanyang irerekomenda? Yan ang tanong. Abangan na lang natin yan kung merong ang batas patungkol sa nangyari na idinirig sa Wanted sa radyo against ang Cast Rider. Hanggang sa muli, magkita at magkarinig. So yan mga ka-MUG, mga kamag, no? Yun, ganito lang tayo. So yun nga. Ang latest nito, no, ang nangyari dito, nakasuhan na po yung rider. Tinulungan talaga nila makakasuhan. Kasi wala na, kailangan nilang panindigan yun eh. Di ba? Pinalaki nila na yung problema eh. Na maaayos na sana sa barangay, sa Bausi. Kaya lang, pinapilan ng TIA. So yun, nakasuhan si Kuya. Hindi ko lang alam, wala pang latest ngayon eh, na update eh. So yun, no, muli isang magandang hapon sa ating mga ka-MUG. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking muling munting channel. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin tama sa mabuti. Maraming salamat po.